Good morning. Praise the Lord. Kay Kristo pinagpala ka. Amen po ba? Maging mga kapatid na nasa online, kay Kristo pinagpala ka. Praise the Lord. Tayo po ay pasok na po sa bagong team dito pong month of June. At ang ating pong pag-uusapan ay Deeper in God's Word. Yan. Deeper in God's Word pa din. Sapagkat ang ating pong magiging focus ngayon, nung nakaraan po ay natapos na po natin ang mind, yung pong sa isip, deeper in God's Word in heart, yung po sa ating puso. This time ay, yun naman pong ating application, yun naman pong ating sa pamumuhay or sa ating mga gawa. This month, ang focus po natin ay application or yung pong doing. Ang topic po natin ay walk the talk. Turning belief into action. At ang title po na ating pag-uusapan, Walking in the Finished Work of Christ Part 2. Hindi, Part 1 pa lang pala. Walking in the Finished Works of Christ Part 1. Ang text po natin ay makikita po natin sa Mark chapter 8, 34 hanggang 35. Yan po yung talata na ating pong mapag-uusapan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Whoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sabi niya dyan, Whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tayo po lahat ay tumayo. Andito po ba si whosoever? Hello, andito ba? Kasi si whosoever daw po ay will come after Christ. Sabi niya, andito ba siya? Whosoever, andito ka ba? Sige po, tayo manalangin. Aming Diyos, magandang umaga po, O Lord God. Thank you for this wonderful people, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo kami. O aming Diyos, pinagpahinga sa buong gabi, O Lord God. Iminulat sa umagang ito. Taglay po, O Diyos, ang kalakasan galing sa iyo. Hinitid mo po kami, ligtas, payapa, Lord God, sa dakong ito, Panginoon. Salamat, O Lord God. Pinangunahan mo po kami at dinala sa dako ng pagsamba. Papuri sa iyong banal na pangalan, O Lord God. Walang ibang pangalan ang maitaas, tanging ikaw lamang ang mabigyan ng kalwalatian, ang mabigyan ng kapurihan, ang siyang madakila, Lord God. Ikaw lamang ang siyang matanyag sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, O Lord God. Ganapin mo ang iyong banal na kalooban, O Diyos. Ipahayag mo po ang iyong salita, parangalan mo po ang iyong pangalan, punuin mo ang dakong ito ng iyong kabanalan, Holy Spirit, O Lord God, at ang iyong malayang pagkilos, O Lord God. Hallelujah. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa iyo, O Lord God. Kami pinagpala mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, hallelujah, na maghahatid, O Diyos, ng patuloy na masaganang biyaya, pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Marami pong salamat, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, itong aming sama-samang panalangin ng may gagalakan, puno ng pag-ibig at pakumbabaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang natin magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Praise God. Sige po, maaari na pong makaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Again, ang sabi po dyan, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yan. Mabuti na lang nandito si whosoever. Hello. Amen ba? Mabuti na lang nandito. Dahil hinahanap ko ito magmula pa nung aking pumbasahin itong talata na ito. Sino ba itong si whosoever? Hello. Ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Amen. Praise God. Kung ikaw yon, mabuti yon. At nandito ka. Ikaw na nasa online, ikaw din ba si whosoever? Ang sabi niya dyan, whosoever, sinasabi niya sa iyo, will come after me. Susunod kay Jesus. Sino daw yung susunod? Si whosoever. Pero susunod siya dahil gusto lang niya. Amen po ba? Sino man yung gusto, sino man yung nagnanais, ibig sabihin ay walang pilitan. Hello? Sa pagsunod kay Christ, walang pilitan. Kapag ikaw ay napilitan lang, I tell you, hindi ka makakarating sa kalahati, ayaw mo na. Kasi napilitan ka lang. Amen ba? Inutusan ka, susunod ka ng konti, pero hindi mo pa natatapos, ayaw mo na. Bakit? Napilitan ka lang eh. Kaya ang ganda ng offer ni Christ. Sabi niya, yung gusto. Yung gusto maging disciple, yung gusto sumunod, ay, sabi niya ay, sumunod sa akin. Yun po yung offer ng ating pong Panginoong Jesus dito po sa mga tagapakinig. At the same time, sa bawat isa po sa atin, sa bawat naririto ay yun po yung offer ng ating Panginoong Jesus. Sino man, sino yung may gusto. Yan. Tignan po natin yung sinasabi ng kabuuan ng talata. Kasi kung papansinin niyo po iyon po ay nasa kalagitnaan niya.
nasa kalagitnaan. In Mark chapter 8, beginning verse 34, basahin po natin hanggang 35. And when he had called the people unto him with his disciples also, yan. So yun po yung unang bagay, yun po yung unang bahagi. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tinawag po niya yung mga tao, pati yung kanyang mga alagad. Tinawag niya yung crowd at saka yung kanyang mga alagad. Hindi lamang yung mga alagad niya ang kanyang kausap sa pagkakataong iyon. Nung sinabi niya na kung sino man, whosoever, andun yung mga alagad. Andun din yung mga crowd. Nandun din yung mga taong ang reason kung bakit nandun ay gusto ng himala. Andito ka ba dahil gusto mo ng himala? Gusto ng pagpapala. Yun yung mga taong yon. Ang gusto ay tinapay. Kasi nakakain sila ng tinapay ng libre, nabusog sila eh. Nakakita sila ng himala, nakakita sila ng mga bulag, nakakakita, pilay, nakakalakad, nakakita sila ng mga may karamdaman, gumagaling, patay, muling nabuhay. Gusto pa nila makakita ng himala. At yung iba gusto makaranas ng himala. Yan. Pero ang sabi ni Jesus, kahit na sino ka, kahit na ikaw ay disciple, ikaw ay ordinaryong tao, ikaw ay nakikichismis lang, ikaw ay usi lang, ikaw ay follower ni Christ, o ikaw ay basher ni Christ, sabi niya, whosoever, kahit sino ka, kapag gusto mong sumunod sa akin. So binibigyan niya talaga ng kalayaang pumili yung bawat isa. Kung gusto. Gusto mo ba? Aba, baka kasama ka doon. Hello? Baka kasama ka doon. Tayo po ay maaaring makasama dito po sa kinakausap ng ating Panginoong Jesus na nag-o-offer ang ating Panginoon, nagsasabi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, come after me. This verse emphasizes the cost of following Jesus. Ito po ay binibigyan ng diin ng ating Panginoong Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay merong kondisyon. Ang pagsunod sa Kanya ay merong halaga. Ang pagsunod sa Kanya ay merong bayad. Hello? Meron pong price. Yan. Highlight po natin ang 3 key aspects dito po sa talatang ating pong binasa. Una pong bagay na dapat nating makita rito, ang ating pong Panginoong Jesus ay nagbigay ng 2 kondisyon. Nagbigay siya ng 2 kondisyon. Gusto mong sumunod? Sabi ni Jesus, meron 2 kondisyon. Hello? May mga gusto ba sumunod? May 2 kondisyon. Hello? Tignan natin. Ano yung unang kondisyon? Sabi niya, denying self. Hello? Let him deny himself, ang sabi po ni Jesus dito po sa mga anyone. Yan, dito po sa crowd, dito po sa mga follower, dito po sa mga disciples, at sa bawat isa sa atin, sinasabi po ni Jesus, let him deny yourself. You must forget yourself. Yan, denying self ang unang bagay na dapat nating makita. Ano po yung denying self? Putting aside one's own desires and interest. Kakalimutan mo yung sarili mong gusto, iiwanan mo yung sarili mong gusto, aayawan mo na yung sarili mong gusto, at ang gugustuhin mo yung gusto ng Lord. Hello? Hindi po itago ko muna yung gusto ko. Hello? At marami yun ang ginawa eh. Tabi ko muna yung gusto ko. Balikan kita later. Hello? Pero hindi po yun. Denying self. Ang ibig sabihin po nito ay surrender ourselves to Christ. We are determined to obey His will. Determinado ka. Yung po yung sinasabi ni Jesus na sabi niya, denying self, ayawan mo na yung sarili mo. It means, ayawan mo na yung mga bagay na gusto mo. Hello? Ayawan mo na yung mga bagay na nakahiligan mo, nakasanayan mo, ginagawa mo, yung iyong mga hobby, yung iyong mga libangan, yung iyong mga pasyal-pasyal. Ano man yung mga bagay na yan ay self-denial. Ang sabi ni Jesus. Hello? Amin ka ba dyan? Meron siyang 2 requirements na ibinigay. Ang una po ay, you must deny yourself. Ibig sabihin po yung ating mga selfish interest and earthly securities. Ito po ang mga bagay na ito ay aalisin na po natin. Okay ba sa'yo? Hello? Whosoever, okay ba sa'yo? Teka, parang nagbabago na isip ko Teka, parang nabigla lang ako. Parang hindi kasi yan ang akala ko eh. Akala ko yung mga ano lang, yung kanta-kanta lang. Akala ko kasi yung mission lang. Akala ko kasi yung preaching lang. Meron palang ganon. Meron palang self-denial. Meron palang denying yourself. Hello.
Hindi po doon nagtapos. Sabi niya ay self-denial, kinakailangan mong i-deny ang iyong sarili. Well, yung mga idolatry, yung mga idols mo ay aalisin mo na. Ano ba yung mga idols na yan? Sometimes mga Korean, hindi lang Pinoy eh. Diba? Sometimes mga Korean, ang mga idols na yan. Sometimes movie, yung iba books, mga worldly books. Pastor, hindi naman masama eh. Hindi ko naman sinabing masama. Kaya lang, sabi ng Lord ay hindi na. Amen ba? Hindi na yung mga earthly passion. Hindi na yung mga worldly passion. Hindi na yung mga habit natin ang masusunod. Kinakailangan, ang lahat ng yan ay surrender natin. Amen po ba? Yung dictate ng flesh, yung mga bagay na gusto natin, ang lahat ng ito ay aalisin natin. Take note, aalisin. Aalisin mo. Hindi siya mag-aalis. Yung iba kasi ang kanilang kaisipan, aalisin naman ng Lord yan eh. Aalisin ng Lord sa akin yan. Ikaw yung mag-aalis. Sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ni Jesus, let him deny himself. Pangalawang bagay na dapat nating makita, sabi niya, ang pagsunod sa mga nais na sumunod, sabi niya, ang unang bagay, you must forget yourselves. Ang ibinigay po ni Jesus na dapat na mapangyari, pangalawang requirements na kanyang inuutos, sinasabi, sabi niya, take up his cross. May cross-bearing. May cross-bearing pala. Whosoever, hindi lang deny yourself, kundi take up your cross. Your cross hindi his cross. Kasi meron pong teaching si Jesus Christ, di po ba, din sa mga napapagal, napasanin yung kanyang krus, pasanin yung kanyang kabigatan. But this time, yung tinatawag niya, sabi niya, if you want to be my disciples, sabi niya, take up your cross, kasi meron kang cross na dapat pasanin eh. Pinapasan pa ba? O iniwan na yung cross, sunod na lang ako kay Jesus, iwan na yung cross. Iwan na sa bahay, iwan na sa church, iwan na yan. Halaga, makasunod ako. Whosoever, pasan pa ba yung cross? Dala mo pa ba yung cross? Kasi ang order ni Christ, take up his cross. Hindi sinabing iwan eh. Sabi, dalahin eh. Mamaya pag-uusapan natin, ano ba yung gusto niya sabihin ditong dalahin? No? Hindi kasi basta, kasi tayo, ang naging thinking talaga natin, na nasara na tayo doon sa thinking na take up your cross, pasan mo yung cross eh. Tama ba? Yung ba yung naisip mo na sabihin niya ditong, take up your cross, pasan mo yung cross, naglalakad ka, pasan mo yung cross. Nasara na tayo doon sa ganung thinking. Pero ang sinasabi dito ni Christ, sabi niya, take up his cross. Ibig sabihin po ay embracing every challenges. Ibig sabihin po ay bawat hardships, even persecution for Jesus' sake. Dadating kasi yung mga yan eh. Part kasi yan. Kasama yung mga bagay na yan dapat po nating makita sa cross bearing. Yung pong pagpapasan po natin ng cross na yan ay nariyan po ang mga bagay na mahirap yan. Sometimes sa family. Ano yung cross na pasan-pasan natin? Sometimes family. Di po ba? Sometimes yung mga ministry na inilagay sa atin, meron tayong mga krus na pasan-pasan. But I tell you, hindi lamang po ang ibig sabihin ni Jesus dito na ilagay sa balikat. Yun ang naging portrait, yun ang naiwan sa atin kasi yun ang lagi nating nakikita. Pero tignan po natin, magkaroon tayo ng konti ng word study. Tignan po natin ang Greek word ng take up, ang sabi po dito. Ang sabi po ni Jesus dito, take up his cross. Ang word na take up ay galing po sa Greek word na arato. Yan. Ito po ay ahero. Yan. Ang salita pong yan. At ito po ay tumutukoy ito po ay galing sa ugat na salita na airo. Yan. To lift up, nang ibig sabihin ay to lift up, to take up, or take away. To raise. Ano po yung gusto sabihin dito? Ito po palang word na take up na sinabi niya, airo, ang ibig sabihin ay lift up, itaas. Hindi sinabing pasanin. Sabi niya, pasanin, sinabi niya ay, ang krus na mayroon ka, itaas mo.
Hello? Hindi sinasabi sa yung pasanin mo. Kung ikaw ay mayroong kabigatan, kung ikaw ay mayroong dalahin, sabi niya, itaas mo. Alam mo bakit naging pasan? Sa sobrang bigat, ang pinakamagaang na pagdala, pasan. Pero hindi pagpasan ang order ni Christ. Sabi niya, itaas mo. Hello? Nagets mo ba? Sabi niya, mayroong kang krus na dadalhin. Sabi niya, itaas mo. Ano ba yung krus na yan? Whether ang ibig sabihin ng itaas niyan ay itaas mo sa Diyos? Hello? Oh, ganda pala. Ang ganda pala ng meaning. Sabi niya pala, yung palang kabigatan, dala-dala mo. Sabi niya, itaas mo sa Diyos. Pwede. Hello? Kasi ang sabi, lift up. Sabi niya ganun, iangat. Pwede rin naman ang ibig sabihin niya ay itaas mo na nakikita ng tao. Na sa kabila nang naghihirap ka, I follow Jesus. Sumusunod pa rin ako. Ang bigat ng dala ko, ang hirap ng dala ko, sumusunod pa rin ako kay Christ. Hello? Hindi ba sa pasan lang? Sinasabi niya, lift up, iangat mo, itaas mo. Sa sobrang bigat, pwedeng naiwan sa atin na larawan ay pasan-pasan yung krus. Pwede rin naman, pero hindi ganun kasimple. Ang gustong sabihin dito, ang sinasabi niya dito, itaas mo. Itaas mo yung krus. Lift up, itaas mo yung kabigatan na yan. Itaas mo yung dalahin mo na yan. Itaas mo sa Diyos. Itaas mo sa harapan ng mga tao na sa kabila ng ang bigat-bigat, na sa kabila ng ang hirap-hirap, itinataas mo, ipinapakita mo, dinadala mo pa rin kung ano man yung bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan. Hello, nagets mo ba yon? Nakuha mo ba yon? At gusto kitang tanungin, ikaw na whosoever, tutuloy ka pa ba? Tutuloy ka pa ba? Kahit na ang sinabi ng ating Panginoong Jesus ay denying self, kahit na ang sabi ni Jesus ay take up your cross, hello, tutuloy ka pa rin ba? At yun yung dapat nating masagot eh. Yun yung dapat nating makita. Kasi maraming mga mananampalataya sa kasalukuyan, hindi na nakita yung bagay na dapat niyang bayaran, na dapat niyang paghandaan, dapat niyang harapin sa panahon ng kanyang pagsunod kay Christ. Ang nakita na lang niya ang magandang ministry. Ang nakita na lang niya yung mga talent na mailalabas. Ang nakita na lang niya yung sarap ng ministry. Pero hindi niya nakita na meron nga palang bayad. Meron palang dapat bayaran. Meron palang paghihirap. Hello? Whosoever, magpapatuloy ka? Kung magpapatuloy ka, magpatuloy tayo. Amen ba? Kasi kung hindi na pala, what for? Ba't pa natin itutuloy? Pero kung magpapatuloy ka, ituloy natin. Ano yung sabi ng susunod? Ang pangatlong bagay na dapat nating makita dito, sabi niya yan, sabi po niya ay, follow me. Following Jesus. Hello? Sabi niya, deny yourself, take up your cross, follow me. Follow me means committing to follow Jesus. Jesus' teaching and example. Hindi lamang yung kanyang itinuro, hindi lamang yung kanyang pagtuturo, maging yung kanyang halimbawa. Alam niyo po, napakaganda ang ating Panginoong Jesus. Makikita niyo po talaga sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Makikita niyo po ang ating Panginoong Jesus magtuturo. Pagkatapos niya magturo, magkakaroon ng application. Pagkatapos niya magturo, ipapakita niya kung paano ginawa. Hindi lamang siya nagturo ng mga disciples magpapagaling. At the same time, ipinakita niya. And then pagkatapos nun, dinala niya na ngayon sa field ang mga disciples, by 2, sige, go! Magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. Hello? Meron pong example na ipinakita. Sinabi niya pagkatapos ay ginawa niya. Hello? Kamusta naman yung sinasabi natin? Ginagawa ba natin? Sabi mo, anak ka ng Diyos, bakit parang hindi naman? Hello? Sabi mo lang, pero dapat yun ang makita eh. Hello? Alam po ba? Sabi mo ikaw ay pinagpala, parang hindi. Mukhang sinumpa. Pambira. Pambirang buhay to. Pasangko ang daigdig. Hello? Sabi natin, tayo ay born again, ipinanganak na muli. Nasaan yung bagong kapanganakan? Asan yung bagong kapanganakan? Ang title po, ang topic po natin ay walk the talk. Sinasabi mo yung bagay niyan, din lakaran mo. Sinasabi mo yung bagay niyan, dapat yan ang hakbang mo. Amin po ba? Sinasabi natin tayo mga Kristiyano, dapat little Christ. Hello? Pinapangaral natin ang salita ng Diyos, dapat ipinapamuhay. Hello? Sabi ni Jesus, follow me. Hindi po ang pag-follow na sinasabi niya dyan ay ang sumunod lamang sa ministry. Hindi po ang sinasabi niya dyan ng ating Panginoong Jesus dyan
ay sumunod lamang sa kanyang mga teaching. Ang sinasabi niya, sundan din yung kanyang mga example. Sundan din po natin ang halimbawang ipinakita ni Christ sapagkat napakaganda. Siya ay nagturo pagkatapos nagbigay siya ng isang halimbawa o nagbigay siya ng mga halimbawa. Amen po ba? Listen, when we live for Christ, we became more like Him. Habang tayo ay nagsisikap ng pamumuhay sa biyaya ng Banal na Espiritu Santo na mamuhay katulad ni Kristo, tayo naman ay unti-unting nagiging kamukha, kahawig ng ating Panginoong Jesus. And this brings out our own unique individuality. Mayroong lalabas na something sa iyo. Hello? There is something sa iyo, sa bawat isa sa atin, nakakaiba, na binigay ng Diyos na sa atin, na the moment na tayo ay patuloy na namumuhay katulad ni Kristo, ang mga uniqueness na yan ay lumalabas sa atin. At ito'y nagiging sangkap para maging matamis. Hello? Ang pagiging Kristiyano. Para maging maganda. Para maging kaakit-akit. Hello? Ang body of Christ. Ang isang church. In Jesus' words, follow me. Ang sabi niya po dito, ito pong word na follow, ito po ay present imperative. Ito po ay pautos. Hindi sinabing follow me na nakiusap. Kundi ito'y utos. Ito'y sinasabi niya. At alam niyo po, kung titingnan po natin ng Luke chapter 9 verse 23, ang sabi ng banal na kasulatan doon, follow me every day. Follow me daily. Hello? Carry your cross and follow me daily. Araw-araw na pagsunod. Hello? Ano yung ibig sabihin ng araw-araw na pagsunod? Kahit nasa mood ka o hindi ka nasa mood, susunod ka. Amen ba? Kahit feel mo, hindi mo feel, susunod ka. Kahit nakakainis, kahit na nakakatawa, susunod ka. Kahit na, at kahit pa, susunod ka. Hello? Nung sabihin niyang follow me, wala ka ng ibang kondisyon, wala ka ng ibang excuses. Follow me, ang sabi ni Christ. Inutusan tayo na sumunod, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Again, word study tayo. Follow, ito po ay okoloteo, ang Greek word na ginamit po dyan. Ito po ay tumutukoy sa isang kalsada. At correctly or accurately, yan, to be in the same way with. Ibig sabihin po ay naglalakad kayong magkasama. Yung daan na dinadaanan niya, yung sinabi niyang follow me, kasama ka niya, kasama mo siya. Kung saan siya dadaan, doon ka dadaan. Kung ano yung hakbang niya, yun ang hakbang mo. Kung ano yung lakad niya, yun ang lakad mo. Yun ang sinasabi niya dito. Kasama ka niya. Kasama mo ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung gusto niya sabihin ng follow me. Hello? Hindi lamang yung example, hindi lamang yung teaching, kung hindi talagang susundan po natin ang ating Panginoong Jesus. Parang sinasabi niya, I go first and you follow. Hello? And po ba? I go first and you follow. Those who follow Him must take up their cross. Those who follow Him must deny His self. Hello? There is price to pay for true discipleship. Amen po ba? Alam niyo po, it is not enough to know the stories of Jesus. Kung ano yung naging takbo ng kanyang kasaysayan, kung ano yung naging mga bagay na ginawa niya sa gospel. But you need to copy, or we need to copy the godly examples of Jesus. This will not be easy. Totoo po yun. Hindi po ito madali. Pero alam niyo po, sa 1 Peter chapter 2, ang sabi po ng banal na kasulatan, tingnan po natin, to this you were called. Sa ganito ka daw tinawag. Ito daw yung pagkakatawag sa iyo. Sabi niya, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Yes, mahirap. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, si Christ nagbigay sa atin, nag-iwan sa atin ng halimbawa na dapat po nating sundan at dapat po nating lakaran. Hello? Amen ka pa ba? Whosoever. Amen pa? Amen pa rin? Aba, wala na atrasan to. Wala na itong atrasan. Ito na yung huli. And then, wala nang atrasan. Amen pa rin? Tuloy po natin. Alam niyo po, itong tatlong pinag-usapan po natin, pagdating po ng word na follow, pagdating po dito sa salitang ito, hello, it means united to Christ. Yung follow me, doon sa binasa natin kanina, ibig sabihin kasama, nakipag-isa ka kay Kristo. Sasamahan mo siya, sasamahan ka ni Christ, ang sabi niya dan. All believers, listen, all believers share in His, hindi lamang po doon sa sinasabi niya na denying self,
Hindi lamang po dun sa carrying your cross. Listen, all believers share in His crucifixion, death, burial, and resurrection. Meron pong 4 na pag-uusapan tayo ngayon. Hello. Yung kanina introduction pa lang yon. Kaya pwede ka pang umayaw. But this time, wala nang ayawan. Hello. Are you ready? Amen po ba? Are you ready? You must be crucified with Christ, died with Christ, buried with Christ, resurrected with Christ. The 4 stages of following Jesus. Tingnan po natin yung apat na baitang, 4 na hakbang na dapat po nating daanan, dapat po nating lakaran. Bawat believers, bawat anak ng Diyos, bawat followers, disciples ni Christ, ito po yung dapat nating makita. Number 1, ang unang bagay po ay crucifixion. Crucified with Christ. Not just carry your cross, but be crucified with Christ. Hello. Maraming mananampalataya. Listen to this, tingin dito, tingin dito. Maraming mananampalataya, nagpapasan lang ng krus. Ayaw niyang bitiwan yung krus na yan. Pasan-pasan lang niya. Alam mo, hindi nagtapos si Christ ng ganon. Hello. Si Christ pagkatapos na ang krus ay pasanin at dalhin doon sa lugar ng Golgota, ang nangyari, yung krus na pasan niya, ipinako siya. Hello. Amen po ba? Amen ka ba doon? You must be crucified with Christ. Meron pong act of crucifying. Yes, it is extreme and painful. Yes, ito po ay punishment. Ito po ay suffering. Pero alam niyo po, ito po ay kinakailangan. Ang bawat mananampalataya, ang bawat isa sa atin, na nais talagang sumunod kay Christ, hindi dapat magtapos sa pagpasan lang ng krus. Ipako sa krus! Sino mauna? Sino mauna? Ako ba? Biglang binalik ka na. Pastor, ikaw. Hello? Ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi po ni Paul, I have been crucified with Christ. Alam na alam ni Pablo, siya inapakong kasama ni Kristo. Ikaw dapat, alam din natin, dapat alam natin tayo ay napakong kasama ni Kristo. Hello? Kailangan po yung crucifixion. Kailangan po yung experience na yan. Dapat po nakapakong kasama ni Christ. Pastor, nakapako naman ako. Totoo naman marami naman mga Kristiyano, napakaraming mga Kristiyano na nagsimula at nagtapos sa pagpasan ng krus. Pero meron din namang mga Kristiyano na nagpapako sa krus. Hello? Pero alam niyo bang mas marami yung nagpasa ng krus? Nung mahal na araw lang, at maging nung mga mahal na araw, napakarami ko nababalitaan, napapanood, even sa live ay may mga nakikita ko na nagpapasa ng krus. Pero ang konti na nagpapapako. Hello? At ang reality sa mga Christian, ganun din. Marami nagpapasa ng krus ni Kristo, nagpapasa ng krus niya, pero hindi nagpapapako sa krus. Pero si Christ hindi ganoon. Hindi yun ang example na ipinakita niya. Si Christ pagkatapos magpasa ng krus, siya po ay nagpapako sa krus. Hello? Bakit kinakailangan ng crucifixion? Alam niyo po yung iba kasi nakapako sa krus, nakapako na pero pumapalag pa. Hello? Nakakita na kayo yung tilapia, di ba yung tilapia? Yung tilapia ay nahuli, whether sa pamamansing o kaya sa lambat, nahuli yung tilapia. Pero palag ng palag. Nasa lambat, palag pa rin ng palag, di ba? Minsan naman, binubuhay na sila nakakatakas. Di ba? Nadala na sa palengke, palag pa rin ng palag. Nasa tindahan na ng palengke, tatalong pa yung... Oh, ganun, talaga. Naiwi mo na ng bahay, papalag pa rin. Alam mo anong ginagawa? Pagka sabi ni mamo, pag namalengke kami, pakilinis. Dahil papalag yung tilapia, ano gagawin? Yung itak ipapalo sa ulo ng tilapia. Hello? May pumapalag pa ba? Maraming Kristiyano nakapako na pumapalag pa. Hello? Ano yung itsura nun? Parang ganito, nakapako, di ba? Tapos sabihin ng Lord, ito, sabi niya, ayoko yan, Lord. Dito ko, Lord. Nakapako naman siya. Ayoko yan, Lord. Ganito naman, Lord. Meron sariling gusto. Hindi, nakapako nga, pero yung kanyang will pa rin ang
Nasusunod. Hello? Whosoever, hello? Kamusta ka naman? Ha? Yung iba umiilag, nakapako. Pagdating ng trials, yung iba pumapalag, yung iba umiilag. Yung iba naman tumatanggi. Ay, hindi. Hello? May pumapalag, may umiilag, may tumatanggi, may nagrereklamo. Ayan na naman eh. O Lord, ayan na naman eh. Nakailan na yan eh. Nakarami na yan, Lord eh. Hello? Yung iba naman po ay sumasayaw. Ha? Napapasayaw na sa dami ng kanyang ilag. Bakit kinakailangan ng self-crucifixion? This is the reason. Because there is an old life, there is an old you. Hello? There is an old self, merong old nature na dapat mapako, na dapat mamatay. The moment na hindi yan napako, the moment na hindi yan namatay, yan ay laging papalag. Yan ay laging tatanggi. Yan ay magsasabi laging, ay! Ang sabi niya, I. Myself. Ang tinutukoy niya lagi yung kanyang sarili. Paano naman yung damdamin ko? Paano naman yung karapatan ko? Hello? Paano naman ako? Si I lagi magrereklamo. Lagi na lang nakareklamo si I. Hello? Si old self, si old nature, hindi ka titigilan yan. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Ang lahat ng kulit niyan, yung old self. Yes. Lahat ng kulit niyan, yung old self. Yung old nature. That's why kinakailangang makrucify si old self, si old nature. Alam niyo po, the self-crucifixion, the moment na na-crucify si old self, yung new life, magmamanifest. Yung new life lalabas. Yung new you. Hello? Ba't hindi siya makalabas? Kasi si old self nandyan eh. Ano nangyayari sa kanila? Palitan. Hello? Si old self, si new self. Hello? Si old, si new. Palitan sila ng palitan. Nakakalungkot pa nga eh. Mas madala si old. Sasabihin ninyo, ako naman. Mamaya ka na. Ako pa rin. Si old lagi ang siyang naghahari. Si old lagi ang siyang nasusunod. Kaya dapat si old self dapat ay makrucify. Hello, amen ka ba dyan? Hindi po lalabas ang isang divine life. Hindi lalabas ang isang bagong buhay. Hello, hindi lalabas ang isang new creation hanggang the old ay nandyan. Ang sabi niya, 2 Corinthians 5:17, the old has gone. Dapat mawala yun dati. The new has come. Dapat lumabas ang isang bagong ikaw, ang isang bagong pagkatao na kalarawan ni Kristo. That's why dapat may crucifixion. Dapat ipako mo yan. At hindi si Christ ang magpapako niyan. Ikaw ang magpapako niyan. Amen ba? Ikaw ang magpapako niyan. Dapat mo siyang supilin, dapat mo siyang pigilin, dapat mo siyang patigilin, dapat mo siyang ayawan. Nagigets ba natin? Pastor, hindi ko na nga magawa. Ginawa ko ng lahat din. Kapag totoo ha? Kapag totoo, hindi salita lang na ginawa mo ng lahat. Kapag totoong ginawa mo na ang lahat, pero wala pa rin mangyari, then, ang kinakailangan mo na ay grace ng Diyos upang ang bagay na yan, ang old self na yan, ay masupel. Hinihingi yan sa Lord, Lord, tulungan mo po ako na ma-overcome ko si old me. Yung aking old nature. Yung aking dating at lumang pagkatao. Amen po ba? Bakit kailangan si old self ay makrucify? Kasi si old self full of sin. Nabubuhay yan sa mali. Nabubuhay yan sa kasalanan. Nabubuhay yan sa mga worldly things. Nabubuhay yan sa mga bagay na makamundo. Kung saan masarap, kung saan masaya, kung saan maganda, dun siya. Amen po ha? Hindi siya susunod sa sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang hinahanap niya, yung bagay na makakapag-comfort sa kanya, yung bagay na makakapagpaligaya sa kanya, yung bagay na makapagpapasaya sa kanya,
Ay, ayoko dyan mainit. Ay, ayoko dyan masikip. Ay, ayoko niyan, nakakapagod. Hello, kayo na lang. Hindi baling tamad, hindi naman pagod. Hello. Matindi po si old self. Matindi yung ating sarili. The moment na ito'y hinayaan lang natin. Listen carefully. Actually, marami naman sa atin, siguro naman, lahat tayo, ay naranasan naman talaga natin. Sinupil naman natin si old self eh. Sinupil naman natin yung ating lumang pagkatao. Kanya lang, listen, kanya lang ang nangyayari. Merong moment in time na pinagbigyan mo. Hello, tagal ko na nag-church every Sunday eh. 5 years, 10 years. Itong Sunday lang na ito, hindi ako mag-church. Kasi may blind date ako. Or ano man yung reason. I tell you, sa mga susunod, ang dali ng iwan ng Sunday service. Hello. Lagi naman ako, ang dami naman nagpe-pray, nag-a-attend ng prayer works, hindi na ako a-attend dito. Pagbigyan mo lang once. Pagbigyan mo lang yung old self ng once, magugulat ka sa susunod, ang dali na. Ang dali na. Hindi mo na ilalaban ng Sunday service. Hindi mo na ilalaban ng prayer works. Ang devotion mo, magpabaya ka lang ng once or twice, hindi mo na ilalaban sa susunod ang devotion mo. And if ever na ilalaban mo, sobrang effort ang kinakailangan mo. Hello? Sobrang effort ang kinakailangan mo para ang iyong pakikipaglaban ay maging matagumpay. Sobra yung effort mo. Listen, ito po yung nangyayari. Tayo ay moving forward kay Christ. Yes, sometimes rough yung dinadaanan natin. Sometimes ay mahirap kasi matarik pataas yung dinadaanan natin. Pero kahit na slowly, humahakbang tayo. There are times na titigil tayo dahil napapagod. And then, ito na, dadating ngayon yung sarili mo. Ay kakalabit, pagod ka na. Oo nga, pagod na ako. Stop ka muna. Oo nga, stop na ako. Tingin ka sa likod. Oo nga, pinagbibigyan mo tumingin. Sasabihin sa'yo ng sarili mo, hakbang ka naman ng isang hakbang pabalik. Kakapagod eh. Hirap na niya ng lagay mo. Pakit ka ng paakyat. Hakbang ka ng isang hakbang pabalik. Alam mo yung isang hakbang na pabalik, hindi siya isang hakbang pasulong at makakabalik ka sa dating posisyon. Sa dating spiritual na kalagayan. Sa dating mong apoy sa ministry. Hindi. It takes 10 steps. Kakailanganin mo ng 10 matitinding hakbang para ka makabalik doon sa dating mong posisyon. And sometimes more than 10. Hello? One step backward. Kinakailangan mo ng matinding effort, matinding pananalangin at pakikibaka para makabalik ka doon sa isang hakbang na iniwanan mo, sa isang hakbang na binalikan mo. Hello? Matindi si old self. Hindi natin dapat pagbigyan. Hindi natin dapat pagbigyan. Kung alam niyo yung kasabihan ng matatanda, binigay mo ang kamay, kinuha ang braso. Binigay mo ang braso, kinuha ang buong katawan. Ganun si old self. Pag pinagbigyan mo ng konti, kukunin ang lahat ng kayang kunin. Sasamantalahin ang lahat ng pwedeng samantalahin. Kaya hindi siya dapat pagbigyan. Dapat lagi nating supilin. I don't feel like praying, then pray! Harder! Hello? Mas lalong hindi mo nararamdaman manalangin, lalo kang manalangin. Makakatamad naman eh, then tamarin ka. Pero huwag mong pagbibigyan yung sarili mo. Mananalangin ka pa rin. Magbabasa ka pa rin. Mag-church ka pa rin. Parang umuulan sana eh. Ano ba yan? Parang umuulan sana ngayon. Mag-o-online na lang ako. And I tell you sa mga susunod, easy na lang lagi. Online naman ako eh. Naka-online naman. Hello? Sino dito yung first time na Huwag na magtaas ng kamay ha. Sino dito yung first time na mag-online talaga nakatutok ka? 2 hours. Magmula umpisa hanggang matapos nakatutok ka. And then later on, pag tututo ka na lang kapag word na. Hello? And then later on, wala ka ng tutok, naguhugas ka na lang, nakikinig ka na lang. Di ba? Makikita natin, pababa. Yung value, the moment na ibinaba mo, yung mahihirapang ibalik yung value. Yung pagpapahalaga natin sa mga gawain pang spiritual. The moment na ibinaba mo yung value niyan, yung standard niyan, unti-unti makita mo bababa. Until one day, para ka na lang nakikinig ng radyo. Hello? Para ka na lang nanonood ng TV, wala nang impact yung pag-attend natin sa gawain ng Panginoon. At maging ang paglilingkod sa Panginoon. Hello. Natutuwa ako doon sa ibang mga
pumupunta ng prayer room, papasok ng church, ay, ang puti, para akong nasa langit. Maghuhubad ng tapak, maghuhubad ng shoes, magtatapak na lang. Until dumating yung parang, sabi niya, parang hindi ko maitapak yung pa ako, mabantot. Magmedyas. Nakikita ko yung kanilang pagpapahalaga dun sa prayer room. Until dumating yung pagkakataon, ay, naku, medyo late na ako ngayon. Pwede na to. Kahit na naka-shoes. Dumating yung panahon, kahit anong oras pa dumating, pwede na yung shoes niya. Umpisa lalakad yung paluhod. Kasi parang nahihiya. Pag nasa loob na ay, didi-4 na, hanggang pag natapos tatayo na, lalakad na. The moment na ibinaba natin yung standard natin, tuloy-tuloy ang pagbaba niyan. Ang hirap niyang ibalik. Hello? Why? Yung ating old nature, sanay sa kasalanan, ang gusto kasalanan. Sanay sa marumi, ang gusto karumihan. Sanay sa pangit, ang gusto mga bagay na pangit. Hello? Amin ka ba dyan? Dapat i-crucify. Dapat may crucifixion na mangyari. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Napako akong kasama ni Kristo. Hello? Whosoever, dapat mapako ka din kasama ni Kristo. Tayo na mga gustong sumunod kay Christ, payagan natin, gawin natin, ipako natin yung ating mga sarili sapagkat yan ang kinakailangan para ang old life, para ang ating old nature, ang ating sinful nature ay hindi manaig. At ang manaig sa atin ay ang buhay spiritual natin. Sabi mo sa sarili mo, huwag ka nang pumalag. Amen? Kasi papalag ng papalag yan. Kahit yan ay nakapako, papalag ng papalag. Sabihan mo siya, huwag ka nang pumalag. Sabi mo sa sarili mo, sumuko ka na! Napapaligira! Sumuko ka na. Dapat ay sumuko na tayo. So makita po natin, ang una po ay meron pong self-crucifixion. Yung pong pagsunod ni Christ, sinasabi niya, merong crucifixion. We are crucified with Christ. Next, hindi po nagtapos sa pagkakapako. Meron pong dying. Hello? Whosoever died with Christ. Dapat po tayo ay mamatay na kasama ni Kristo. Hindi po napako lang. Of course, hindi dapat nagpasan lang ng krus. Dapat ay maipako sa krus. Pero hindi po nagtapos sa pagkakapako lamang sa krus. Dapat ay mamatay. Kasi pwede namang nakapako lang eh. Hello? Pwede namang nakapako lang. Pero hindi namatay. Makakaiwas at makakaiwas. Pero dapat meron dying. Dapat mamatay ang old self natin. In John 19 verse 28 to 30, basahin po natin sinasabi ng banal na kasulatan. John 19, 28 to 30, later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. To God be the glory. Alam niyo po, ito pong word na it is finished, tetelestai, na pag-aralan na natin to sa mga lumipas na panahon. Lumang panahon, ano? Sa mga lumipas na panahon. Meaning, paid in full. Nung sinabi ni Jesus, it is finished. Sabi niya, naganap na, natapos na lahat ng dapat niyang tapusin. Nagawa na ang lahat ng dapat niyang gawin. Ibig sabihin, ang ating mga dapat na bayaran, paid in full, bayad na. Hindi partial yung bayad. Hello? Amen po ba? Ay, bayad na yung kasalanan mo noon. Pero yung kasalanan mo sa dadating, hindi pa bayad. No. Paid in full. Bayad. Past, present, future. Na kasalanan, bayad na. Eh, pastor, paano yung magagawa kong kasalanan? Paid in full. Bayad na. Amen po ba? Eh, pastor, hindi na ako hingi ng tawad. Aba, nakasakit ka, humingi ka ng tawad. Nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Issue ba yun? Hello? Amen po ba? Pero paid in full. Hindi na yan na magdadala sa impyerno. 3 yung kasalanan. Remember? Ano yung 3 kasalanan? Yes. Ano yan? Omitted. Mga bagay na hindi mo ginawa. Sabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible, hindi mo ginawa. Kasalanan. Hello? Sabi ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, hindi mo ginawa. Kasalanan. Omitted. Mga bagay na hindi natin ginagawa. Another one is committed.
Ano yung committed? Mga bagay na ginawa natin. Alam mo ng mali, sinabi na ng Bible mali, sinabi ng salita ng Diyos mali. Nararamdaman mo sa heart mo mali, ginawa mo pa rin kasalanan. And last is inherited. Ano yung inherited? Kasalanang mana. Minana kay Eva at kay Adan. Kay Eva at kay Adan. Ang magdadala sa iyong kasalanan sa impyerno ay ang kasalanang inherited. Ang kasalanang minana kay Eva at kay Adan. Hello? Yung ating pong minanang kasalanan, yun yung magdadala sa atin sa impyerno. Nung ang ating Panginoong Jesus ay namatay, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating pong kasalanan, hindi sinabing mga kasalanan, ang ating kasalanan ay inalis, tinanggal. Ano yung inalis na kasalanan? Yung pong ating inherited sin, yung kasalanang magdadala sa atin sa impyerno. Hello? Ang mga kasalanang magagawa natin, committed and omitted, ang ibig sabihin po ay kasama sa binayaran ni Christ. But take note, meron pong consequence. Hello? The moment na meron tayong mga ginawa, merong consequence. Hindi pwedeng wala. Meron ang mga bagay na yan. Sometimes nagpabaya ka, ang naging kabayaran, ang naging kapalit, ang naging inani mo dun sa mga bagay na ginawa mo, sometimes ang iyong physical health, sometimes ang family, at kung ano-ano pa. Pero meron pong mga kabayaran ang bagay na iyan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, it is finished, ang sabi po ni Jesus. Yan. Sabi niya sa verse 30, it is finished. Bayad na ang lahat, tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin po ay complete. At tingnan po natin yung itong huling bahagi. Ano? Pakibalik natin yung verse 30 nitong John 19. Sabi dito sa verse 30, sabi niya dyan, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Alam niyo po, hindi napatay ng mga Roman soldier si Christ. Hindi nila pinatay si Christ. Ano po ang nangyari? Ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus bowed his head and gave up his spirit. He breathed his last. Sa ibang translation po, kung makikita natin, ang sabi doon ng ibang translation, then he bowed his head and died. Yan. Ang sabi ng NLT, he bowed his head and released his spirit. Ang ganda ng translation ng NLT. Sabi ng NLT, he bowed his head and released his spirit. Ang nangyari po ay i-give up ni Christ. Hindi po siya napatay, hindi siya pinatay, kung hindi siya na mismo ang nag-give up. Hindi po nila napatay ang ating Panginoong Jesus. He gave his life, he gave his last breath. Ano po yung ibig sabihin ng bagay na ito? Ibig sabihin po nito ay siya mismo yung kusang nag-surrender sa Ama. Amen po ba? Ganon din naman sa iyo. Ganon din naman sa atin. Again, hindi po pilitan. Hindi kukunin sa iyo. Kung meron mang dying na dapat mangyari, ay dapat mong i-give up yung old nature, yung old self. Dapat yan ay mamatay, pero ikaw ang dapat pumatay. Hello? Amen ba? Hindi kung sino man. Si Christ, yung kanyang kamatayan, siya ang nagbigay. Siya ang nag-release ng bagay na yon. Tayo din naman dapat intentional. You gave. Intentional, ibibigay natin yung ating old self na yan. Hindi sapilitan. Hindi kukunin sa'yo. Hindi aagawin sa'yo. But I tell you, dapat po, ang sabi ng ating Panginoong Jesus dito sa follow me, dapat died with Christ. Dapat meron pong dying na maganap sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Galatians chapter 2 verse 19, I died to the law so that I might live for God. Ang sabi ni Paul, siya din ay namatay. Kasama ni Christ, siya ay napako. Kasama din ni Christ, siya ay namatay. And I tell you, kung yan ang bagay na gagawin din natin, kasama ni Christ, tayo din naman ay mabubuhay. Next, hindi lamang po kamatayan, kundi meron ding burial. Hello, buried with Christ. Tayo po ay kasamang malibing ng ating pong Panginoong Jesus.
Hello? 2 Timothy chapter 2 verse 11 sabi po, this saying is trustworthy. If we died with Him, we will also live with Him. Tayo din po ay mabubuhay ng kasama ng ating Panginoong Jesus the moment na tayo ay namatay. Pero kung hindi naman namatay, bakit ka pa kailangan buhayin? Hello? Kailangan mamatay. Kailangan mamatay yung old self natin. Yun po yung bagay na pinapakita ng banal na kasulatan. Kanya meron pong water baptism. Ano yung sinasalarawan ng water baptism? Ikaw ay namatay. The moment na ikaw ay nalubog sa tubig, ikaw ay nalibing na. Hello? Pero prior to that, meron po munang cross-bearing, meron munang crucifixion, and then meron munang dying. Dahil ikaw ay namatay na, meron ng burial, meron ng paglilibing. Hello? Pastor, bakit sa tubig? Gusto mo sa lupa? Darating ka rin dyan. But for now, yun muna. Kasi sinasalarawan nun, ikaw ay nalibing, and then the moment na ikaw ay bumangon, ikaw ay umahon sa tubig, there is a new life. Meron ng isang bagong buhay na kalarawan ni Kristo. Hello? Amen ka ba dyan? Amen ka ba dyan? And next, the last, resurrection. Resurrected with Christ. Hindi lamang po burial, hindi po nagtapos sa pagkakalibing. Dapat po merong resurrection. Merong muling pagkabuhay. Hello. Mark chapter 8:34 to 35. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Verse 35. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Ano po yung bagay na makita natin dito? Ang sabi ni Jesus, if we live for ourselves, we will lose ourselves. Hello? Kung nabubuhay ka para sa sarili mo, well, walang patutunguhan yan. But if we lose ourselves for His sake and the gospel, we will find ourselves. Tingnan po natin yung motivation dito ng banal na kasulatan, yung motivation ni Christ dito sa verse 35, sabi niya, for my sake and the gospel, para sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay nabubuhay para sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay nabubuhay para sa salita ng Diyos. Sabi niya gano'n. Yung ating buhay ay hindi lamang pang sarili natin. The moment na tayo po ay sumunod na kay Christ, ang ating pong buhay ay para na kay Kristo. Hello? Yung po ating pag-aalay ng buhay para na kay Christ. Para pagpapahayag ng salita ng Diyos. Our self-denial is not an act of worry. It is an act of devotion. Doon sa mga panahon na inaaywan natin yung mga bagay na nakahiligan natin, nakagustuhan natin. Ito po hindi ang ibig sabihin nito, tayo po ay dapat na mag-alala. Ano yan? Yung iba mga pastors at yung iba ay hindi din pastors lahat. Ano? Meron ding mga iba na iniwanan ng kanilang mga secular job. Iniwanan yung kanilang mga pangarap para sumunod sa tawag ng ating Panginoong Jesus. Yung ba'y dapat na ipag-alala? No. It is an act of devotion. And personal devotion should lead to physical or practical duty. Yung pong sharing ng gospel. Makita po natin kung nais po nating lumalim sa Diyos. In Mark chapter 8 verse 34, makikita po natin ang mga stages na ibinigay ni Christ. Deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Ang 4 stages ng pag-follow kay Christ, crucified with Christ, died with Christ, buried with Christ, and resurrected with Christ. 3 conditions to be deeper in God's Word. Para po yung ating walk at yung ating talk ay maging tama ang combination. Para yung lakad natin at ang salita natin ay maging parehas. Number 1, una po, our total surrender to His will. Believers, we need our total surrender to His will. Meron tayong gusto, may mga bagay na masarap, masaya para sa atin. Hello? But we need to surrender to God's will. Ibig sabihin po nito ay pagsang-ayon natin na hindi natin kayang i-lead yung sarili natin sa tama at sa kalooban ng Diyos. Jesus is our Lord, our Master, our Savior. Surrendering all to God
is renouncing your control, your plans, your wisdom to Jesus. Pangalawang bagay po, to be deeper in God's Word sa ating pong application ng salita ng Diyos. Next, our identify with Christ in suffering. Suffering is part of our calling. Pero hindi po ibig sabihin ng panahon ng suffering, ito po ay wala ang pabor ng Diyos. But it is an opportunity to grow in faith, to be deeper in our relationship with Christ. Ito po yung opportunity to rely in Him. Sa bawat panahon ng mga sufferings, may taas pa rin si Christ at maluwalhati sa buhay natin. Si Kristo pa rin ang makita at masumpungan sa ating mga buhay. And last but not the least, our complete obedience to follow His Word. Lagi nating tatandaan, Bible or the Word of God is the final authority. I heard before, and I want to say it, the verse is the voice of God. There are times meron tayong mga feeling. There are times meron tayong mga dreams. There are times meron tayong mga nare-receive na sabi natin ay mensahe na galing sa Diyos. Hanapan natin ang salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Why? Because the Bible is the final authority. Pas, bakit nakikinig ka sa Kanya? Sapagkat nakikita ko yung salita ng Diyos umaayon sa mga bagay na sinasabi niya. Pas, bakit nakikinig ka sa Kanya? Bakit sa akin hindi? Ba't siya meron dream? Ba't ako meron dream? Ba't hindi mo ina-accept yung mga dream ko? Kasi Bible is our final authority. Hindi ako after sa dream niya. Hindi ako after sa dream mo. Saan ako after sa Word of God? Mark chapter 8 verse 34. This verse calls for a radical commitment to discipleship, prioritizing one's relationship with Jesus above all else. Alam mo kapatid, bakit maraming mga mananampalataya? Puno ng salita ng Diyos ang isip. Puno ng salita ng Diyos ang puso. Pero hindi nakikita sa pamumuhay. Ang galing mangaral. Ang galing mga magpagamit sa Panginoon. Pero hindi na susumpungan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi hindi na pa akong kasama ni Kristo. Kasi hindi namatay kasama si Kristo. Kaya hindi muling nabuhay kasama si Kristo. Believers, ipako ang sarili kasama si Kristo. Patayin ang lumang pagkatao upang lumabas ang isang bagong tao na kalarawan ni Kristo. Come on, close your eyes. Hallelujah. Oh, Jesus. Live by the Spirit and let us keep in step with the Spirit. Live by the Spirit and you will not gratify the lust of the flesh. Hallelujah. Many of God's children, many of us have not made progress in becoming Christ-like. Many of us doesn't want to fight anymore, doesn't want to continue. Or to grow deeper. Kapatid, naninindigan ka pa ba sa tama? Naninindigan ka pa ba sa iyong pananampalataya?
Sumusunod ka pa ba sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos? Kung hindi na, I want to encourage you this day. I want to encourage you this morning. Maraming nakatingin sa'yo. Marami pang naniniwala sa'yo. Meron pang mga sumusunod sa'yo. Meron pang mga umaasa sa'yo. At meron pang susunod sa'yo. Kaya please, sa pangalan ni Jesus, patuloy kang manindigan sa tama, sa salita ng Diyos, sa pananampalataya. Kung ayaw mo nang ilaban para sa sarili mo, para man lamang sa mga taong umaasa pa sa iyo. Intentional, dapat nagpapalakas ka. Intentional, dapat sumusunod ka. Intentional, dapat gumagawa ka. It is so selfish to be weak. Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, tiyak sa kaaway ka maglilingkod. Kung hindi ka sa Diyos susunod, tiyak sa kaaway ka susunod. Kaya kinakailangan patuloy kang maglingkod, patuloy kang naglilingkod, at patuloy pang maglilingkod. There are times nakakaranas tayo ng kahinaan. Allow our brethren to minister unto you. Tap somebody at matuto tayong makinig. Hindi ikaw lang ang magaling. Payagan din natin ang mga kapatiran na maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Come on, close your eyes. It's between you and God. Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. And by this, we will know that we are of the truth and will convince our conscience in His presence. Father God in heaven, we honor your name, Lord God. Thank you for your wonderful word, O Lord.